Samantala, kaugnay pa rin ang signing ng framework agreement kanina sa Malacanang. Makakausap natin ngayon si ARMM Officer in Charge, Governor Mujib Hataman. Magandang gabi po, Governor Hataman. Ay, magandang gabi po sa inyo at magandang gabi rin sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ngayon po nalagdaan na po ang framework agreement. Ano po ang direktibang ibinigay ng Pangulo sa liderato ngayon ng ARMM, Governor? Well, sa speech ng ating Pangulo kanina, parang una, nagpasalamat at second, ang sinasabi niya, panibagong hamon, dagdag trabaho. So para sa akin, malinaw na ho yun na kailangan nating ipaabot sa pinakamababang antas ng ating mga kababayan kung ano itong nilalaman ng framework agreement at ano pa yung mga darating na hamon na dapat actively involve ang ating mga kababayan. Nabanggit din po ng Pangulo kanina, Governor, ang magiging papel ng mga local government leaders, mga gobernador na sakop ng ARMM or sakop ng Bangsamoro Region. Sa inyo pong pakikipag-usap sa itong mga leader ng mga various provinces na ito, ano po ang kanilang sinabi sa inyo, Governor? Well, very supportive lahat naman. Lahat ng pumunta doon at lahat ng binanggit ng ating Pangulo ay talagang nanumpa sila na susuportahan nila ang peace initiative na isinusulong ng ating Pangulo. Governor, itong bagong Bangsamoro Region, meron pong madadagdag na mga teritoryo aside from the current territory ng ARMM. Pakipaliwanag po sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa mga areas na ito, kung ano po ang magiging proseso bago po maging pinal, kung yung halimbawa yung mga barangay sa Kabakan at iba pa po mga lugar. Well, ikaklaro natin, una, framework agreement lang ang ating pinirmahan. Anong pinirmahan ng ating pamahalaan at ng MILF. Ito'y dadaan sa mahabang proseso. Una, mag-i-issue ang ating pamahalaan, lalong-lalo na si Pangulong Aquino, mag-i-issue siya ng executive order na creating or organizing the Transitional Commission. Pagkatapos nun, magkakaroon ng concurrent resolution ang House of Congress. After nun, ang Transitional Commission, 8 i-appoint mula from MILF at 7 from GPH. Magdadraft sila ng basic law. Kung matapos ang basic law, isasubmit sa Kongreso for legislation. After passing the legislation into law, iraratify ng ating mamen. Ito yung konkreto. Unang-una, wala pang teritoryo ngayon. Ang sinasabi lang doon, ito yung core territory na magpe-plebisito pag i-ratify na yung nasabing batas. So, ibig sabihin ho nito, depende pa rin sa kagustuhan ng ating mga kababayan sa darating na panahon kung magkakaroon ng plebisito, kung sumanib sila o hindi doon sa Bangsamoro political entity. Okay, napakalinaw po ng inyong paliwanag, Governor. Ito pong maggaganap na eleksyon sa susunod na taon. Sa tingin niyo po sa pagpili ng mga bagong leaders ng ARMM, gaano kalaking factor itong pinirmahan na framework agreement kanina? Well, mahalaga ito dahil dapat ang mailuklok natin sa 2013 election ng ARMM at mga local government ay dapat, kumbaga, naaayon sila doon sa peace initiative ng ating pamahalaan. Lalong-lalo na sa ARMM, tandaan natin na kung madraft o ma-legislate at ma-ratify ang basic law, maaari wala ng ARM before ng 2016 dahil magkakaroon ng Bangsamoro political entity. Huling katanungan lang po, Governor. Ang nabanggit niyo po kanina, framework agreement pa lamang ito. Gagawa pa po tayo ng basic law, marami pa pong pagdadaanan. Sa inyo pong palagay, wala na po bang atrasan ito on both sides? Ang tingin ko wala nang atrasan dito. The mere fact pinirmahan ang framework agreement, tandaan natin, itong framework na to, basically andon yung mga general content and principle kung ano yung magiging laman ng basic law at kung ano yung mga annexes pa. Isasama natin doon sa magiging kaduluduluhan hanggang sa pirmahan ng peace agreement. Maraming salamat, Governor Mujib Hataman, OIC Governor ng ARMM. Maraming salamat po.